check. Ako nga pala si Cripply. Nagbabalik na naman tayo dito sa mga kagagawang pinaggagawa natin mga kaibigan. Putang ina. Anyways, gagawa tayo ng reaction video dito sa laban ni Zendlock at ni Saki. Kasi ano yun, mandatory yun. Kailangan natin gawin talaga yun. Anyways, ano ba? Ano ba? Putang ina, nakakatamad mag-intro kasi pa minsan-minsan eh. Parang minsan gusto ko na lang din rektahin eh. So, anyways, alam ko na yung mga typical na ginagawa, 'di ba? Pag nagre-reaction video, kailangan mong i-shoutout yung mga nasa taas. So, yung mga yan, kilala nyo na din naman lahat yung mga yan kasi sila-sila pa din naman yan. Putang ina. Anyway, shoutout nga pala sa Unhinged Clothing, gagi, maangas na para tingnan niya. Yes sir, okay ina nyo. Pwede nyo tong halimbawa na gusto nyo mag-jackal. Ang ina, tignan nyo lang to, tapos sumarap kayo sa salamin. Diba? So medyo mapapabilis-bilis yung nyo. Utangin na, wag na natin itong patagalin. Nababad trip na ako eh. Anyways, Zendlock versus Saki. Gagi, dikit daw to Sige, subukan nating magbigay ng sarili nating opinion at puntos dito sa dalawang siraulon to. Okay, game na natin. At sa bawat galaw siksikan ng mga bulagang sungay ng Diablo ay talamakong manuwag. Ngunit ang magpasakop masasabi ko ay wag. Kay Brazen Bethlehem Abrea, shoutout sa Lyricismo. Silipin nyo rin yan, bagong labas na din sa inyo ni Zendlock Lyricismo shirt. At sa kaliwa Lyricismo shirt. Tangina, bumili kayo kay Zendlock. May kasamang tayo ng kabuti. naman, Pasig City represent para sa inyo lahat. Maghihay tayo lahat para kay Saki. Nagsusulat lagi ng dilat, kaya nakaluwag dating taghirap. Sa pagpapalit kami na bigla at nabago lahat sa isang igla. El Angel, happy birthday OG Ice Bomb, Baby Jack Apparel, Crown Manila. At yun, syempre silipin nyo yan, Baby Jack Apparel, mabagong disenyo rin nila, Crown Manila, salamat palagi at palagi. At nanalo ng coin toss, si Saki, pinili niya mauna, si Zendlock. Tig 2 minuto dapat, 5 ang urado natin, pakinggan natin, unang banat, Isubuhay 2025, second sight 14, Zendlock. Okay, score natin to. Si dikit daw eh. Tignan natin kung ano. Sa puso ng Mindanao ang aking langit at santuaryo. Nagpapausok ng lumboy habang nagbabasa ng dyaryo. Kaunting meditasyon at katahimikan sa aking kwarto, nagawa ko lagyan ng kulay at palamuti ang iyong obituaryo. Kumakarera ka sa hip-hop at ngayon rapper to par. Pero dati gusto niya maging drug lord, mala Pablo Escobar. Tas bukas, boksingero naman. Naliligaw ka ng gusto sa loob ng ginawa kong kabaong, yun ang lugar mo sa mundo. Sa kada battle, palaging naghahamon to ng suntukan si Badong. Gusto mo ng mano-mano, pues diretso ka baon. Aking mga suntok magpapasabog to ngayon. Perpekto aking forma na parang bulkang mayon. Siyang So, ginawa niya, parang nag-reference siya sa mga MMA, sa mga boxing shit. Tas yun, perfecto aking forma na parang bulkang mo yun. Tapos ginawa niyang parang umano siya, yung parang magbo-boxing siya, no? So, yun daw yung kanyang forma. Tapos perfecto daw yun. Na parang bulkang mo yun, pare. babakbakan. Grabe arte iho. Sa bawat laban panay tulak ka, kunwari agresibo. Pero wala pa ring balita na tunay kang sumapak. Tahol ka ng tahol, di ka marunong kumagat. Sa gubat bawal maging alpha ang may mababa na testosterone. Mataas ang iyong estrogen, humot ka og bisong. Tutupi Humot ka og bisong. Pero ito yung isa sa mga trip ko kay Zendlock no? Parang wala siyang pakialam sa mga tao. Tangina nyo, maintindihan nyo ako, oo, hindi. Gago, eto ko. Pakyo kayo lahat. Mga ganun. ang karakter at pagkatao mo, badi. Titiklop ang iyong papel na parang origami. Nung laban niya kay Sak, kitang-kita ko agoy. Siya doon ay nag-e-stutter. Ramdam ko yung panaghoy. Di makontrol kanyang enerhiya. Nagmumukha ka ng abnoy. Mistulak ang kandilang natutunaw sa sarili niyang apoy. Sa oras pa'y lumalagpas at ang rason inyong alam. Sobrang dami mo mag-rebut pero konti lang may laman. Sagot lang na pabalang, ikababagsak mo yan. Putang inang mga Shopee to. Teka nga. Wait lang, may Shopee.
Angas, no? Ay, putang ina. Nakakatamad minsan mag-score-score eh. Putang ina. Teka lang. Shopee, putang ina, nag-dis. Bad trip. Tayo na, ito yung mga rason minsan eh. Kaya ayaw gumagawa ng video ng hapon eh. Putang ina, may mga Shopee, may mga... Nice! Anyways, asan na ba tayo? Putang ina. Eto, ano to? Okay, game. Alis, ikamamatay mo pamimiloso po na parang Socrates. Sabi niya siya daw ay horror. Horror! Bata kang nalilito. Dumaan ako kay Plasma at kay Emar, ano pang magagawa nito? Mas halimaw ang presensya pag si Lucas ang lumamon. Di ka atleta sa Siargao ba't sumasalubong ka sa alon? Left field lang ng left field, palagi pambira. Prime McGregor, sobrang lakas pagkaliwa. Dila mo'y instrumento, lakang sandatang panggiba. Kahit kumain ka ng kalburo, di mahihinog ang iyong salita. Yayain mo ko sumindi nang may malakas na boses. Huling nagpasiklab ako ng damo, nakausap ko si Moises. Sa gitna ng crowd ka bumubomba, isipin mong mabuti to. Alam kong di ka terorista pero sabog ka sa publiko. Ako'y basta sa gubat na kauban mga puno. Gulat mga lumad sa pagbungad at pagsuyo. Sulat ang nanguna at sa ulat marahuyo. Pag mga kulay ay naluma, mag-uusap mga sugo. Buhay mo ay magbago na, salamat yan ay tama. Pasalimuot na nakaraan, isiping nawala. Teka lang. Mga lumad sa pagbungad at pagsuyo. Sulat ang nanguna at sa ulat marahuyo. Pag mga kulay ay naluma, mag-uusap mga sugo. Kapag kulay ay namunga, mag-uusap mga sugo. Tangina, di ko nahuli yun, pare. Di ko nahuli yun. Pero maganda yung tugma ni Zenlock dun, no? Buhay mo ay magbago na, salamat yan ay tama. Pasalimuot na nakaraan, isiping nawala na. Daigdig ko'y mapayapa, mundo'y mas masagana. Sa alagad ng batas ka nakulong, sa alagad ng sining kalalaya. Putangin na, nakakatamad kasi mag-score. Di ko masyadong na-enjoy yung laban pa ganito eh. Sige, ganito. I-score lang natin yung round 1, tapos pakiramdaman na lang sa round 2 and round 3. Okay ba yan? Okay lang yun. Putangin. Yayain ko daw siyang sumindi. Tanginan to, walang PSG. Nung huling sumindi daw siya, nakausap niya si Moises. Ang wak! Nung huling sumindi ako, tangina, nakausap ko, parak! Tangina, left field, tas slant rhyme. Yung gantong matchmaking, si Arik, nang babatrip na naman. Sipin niyo yun, tinapat si Zaki versus Pudge Lightyear ng Cagayan. Putangin na. Eto yung ano eh. Nandun ako na ito sa pinakagilid eh. Tapos putangin na narinig ko to. Hindi ko alam kung ba't di masyadong nag-react yung tao. Pero tawan-tawa ako dito eh. Putangin na. Isa buhay round 1! Start ng aking journey. Kaya no holds barred, tinitiyak ko na wala ring mercy. Tong probinsyano, iiyak ko parang fans ni 30. Sulatan mo ng grupo niyang alas 4. At maghanda tong wagas.
Walang palag yung alas 4, yung sapak ko parang 4 alas. Sir. Trying hard maging iba. Bigyan nating pansin. Siya daw ay unique, tangina. Di na siya mahambing. Pwes para sa akin, gaya lang din to ng iba. Iba ba, di ba din? Sobrang kakaiba daw ng estilo niya. Lahat ng laban niya, style clash. Sabi niya nung nakaraan, lahat ng laban mo, style clash? Tangina mo, ano naman? Ang pagiging kakaiba, hindi sapat. Di porket kakaiba, hindi nawak. Kung bibilangin ng suntok, onte. Kaya mahina tong manok nyo. Chope! Patalinghaga nga ang kanyang lyrics. Ang tanong, yan ba'y mabisa? Ganyan magsalita yung mga alipin nung panahon pa ng Kastila. Napaka-poser mo't mapagpanggap, huwag kang kupal gago. Year 2000 pinanganak kung magsalita parang lumang tao. Nasobrahan sa palo, siya'y naging abnormal. Mga tira niyan ang layo, parang Mr. Long Bomb. Puro uncommon words, bit-bit neto para tunog technical ang reference. Gumamit man ng iba't ibang elemento, you won't take me out my element. Panay paggamit ng kasabihan, bastang malalim talaga. Paano yan pag nasabi mo na lahat ng kasabihan? May masasabi ka pa ba? Tangin, ang ganda ng angulo ni Zaki dito eh, no? Parang hindi lang siya masyadong nadadigest ng tao, pero parang binubutasan ni Zaki yung ano, yung style ni Zenlock dito. Na putang ina mo, puro kagamit ng uncommon words, puro kagamit ng kasabihan. Ang ina mo, siraulo ka. Parang gano'n yung gustong sabihin dito ni Zaki. Yun lang. Napakawak ng estilo, dapat dyan binibase ko. Magbabanggit ng kung ano-anong kawirduhan, tapos tawag dyan lirisismo. Basang-basa ko kung paano to lumaban. Debut niya pa lang, magbabanggit ng puno, tamo, kalikasan, nature niya na yan. And then, ay na maganda yun. Buhay to lumaban. Debut niya pa lang, magbabanggit ng puno, tamo, kalikasan, nature niya na yan. Taas nun. Puro hayop, halaman, tinatapik niya palagi, nagkukunwari na smart. Ganyan yung mga rapper kapag lumaki sa farm. Malalim siya magsalita, yan ang finiflex niya. Pero madalas na saliwa, tsaka di direkta, hindi ka deep ang inaka. Pero madalas na saliwa, tsaka di direkta. Yun yung ano, yun na yung binibira ni Zaki dito, no, na putang ina mo, gagi legit, magaling nga yung mga sulat mo, no. Pero yun, hindi ka na dumidirekta sa ano. Sige, mamaya ko compare natin. Pero teka. Lumaki sa farm. Malalim siya magsalita, yan ang finiflex niya. Pero madalas na saliwa, tsaka di direkta, hindi ka deep ang inaka, meron kang diferensya. Yung estilo niya, makabagong balagtasan. Yung estilo ko, panggagagot balagbagan. Kaya laglag sa round 1 tong damuho pagkat cringy yung style niyan. Wala kang tsansa na sumulong, manatili ka lang dyan, ikay magiging laman dyan. Mga pangarap mo guguho, parang building sa Thailand. Ano ba? Teka, ano ba itong mga sinulat ko dito? Tayo na, nagsulat lang naman akong edits dito. Anyways, yun. Yun, no. Base sa ano, dito sa sulat, ay dito sa mga katarantaduhan natin sa round 1. Parang ano eh, base dito sa, syempre, basehan ng bawat, ano to, break it down. Kailangan din natin magpakita ng medyo may pagkabatas, di ba? So, si Batas, meron siyang pointing system. So, eto yun. Anyways, para sa akin, base dito sa scoring sheet ko yun. Parang si Zaki si Zenlock may 8 points sa round 1, tapos si Zaki may 7 points, pero hindi pa kasali yung rebat. Tapos may pumasok siya pasok sa akin yung ano, yung rebat niyang nung ako nagsumindi, parak, mga ganun. Pero ano, sa tingin ko, yun nga, parang maganda yung sulat ni Zenlock sa round 1. Paiba-iba, tapos may mga tumatama. Si Zaki naman, parang
umikot siya sa isang angulo about sa estilo ni Zendlock, which is parang nagatasan niya yun ng maigi din naman. Ano ba? Hindi, parang tingin ko halos pareha silang nagpapainit eh. Pero tingin ko maganda yung ginawa ni Zaki sa ano, sa round 1 kasi pag gumanon pa ulit si Zenlock baka hindi na maging effective. So sige, dahil nagamit nilang pareho yung kanilang mga putang inang katarantaduhan at mga kapangyarihan at armas, sige gagawin muna nating tabla tong round 1 kasi para silang nagpapainit eh. Di mo naman masabing lalamang din si Zaki sa delivery kasi pumapalag din naman si Zenlock. Tapos sa oras nila, putang ina, uso pa ba yun? Putang hindi na uso yun. So sige, gagawin muna natin tabla tong round 1 kasi mukhang dikit din naman talaga eh. Parang hindi mo masasabing lamang na lamang si Zaki dito. Hindi mo rin masabing lamang din si Zenlock dito. Parang yun, parehas nagpapainit. Sige, panoorin natin round 2 na itong mga to. Nakakatamad mag-ano. Kayo ba, sa tingin nyo, kung kayo ba tatanungin, kailangan ko pa ba yung mga mag-points? Kasi yung problema, hindi ko masyadong nai-enjoy. Putang ina. Ang importante kasi dito, mag-enjoy din naman ako eh. Pero ano, hindi, ganito tuloy. Pag sobrang dikit pa rin ng round 2, tangina, score natin ng round 3. Pero total yung mga jurado naman is parang ginajudge nila to ng minsan walang halo na din talagang ano, cellphone base na lang sa mga nararamdaman nila. Kasi mararamdaman mo rin yan, may matitipuhan ka din talaga dyan eh. Yun nga, sabi nila, subjective naman yung battle rap. Kung ano yung matipuhan mo sa dalawa, syempre mapupunta ka dun. Pero sige, itong round 2 parang i-judge natin to ng ano, ng kalmado shit lang na typical na yung may laban na hindi naman gumagamit ng phone. Anyways, game. Pero solid round 1 pare. Ano ba na? Pagin natin! Tingin ko siguro ganito. Kung sakaling ganun yung punto ni Zaki, tas parang yun nga, nag-stick siya sa isang angle eh. Tingin ko siguro kung may angle pa siya doon na parang dalawa pa na pambutas pa kay Zenlock, pwede sigurong bigay ko sa kanya yung round 1. Tingin ko lang. Pero anyways yun, tingin ko malaking apekto to sa ano, mga susunod na rounds si Zenlock. Game tayo. Angle ko tungkol sa rebat. Nag-rebat. Di ko na dapat ikagulat to. Dinadamihan mo magbalik, di ka kasi komportable sa sulat mo. Repin mo! Okay din yun, okay din yung rebat na yun ni Zenlock. May mga MC ganun din eh. May mga MC ganun. Morovits! Malamoro na may bolo, sultan na may sundang aking husay. Parang damit ng mga Muslim, sabi ko ako'y makulay. Sa Luzon ka lumaki, iba ang yung mata at mga natanaw. Ikaw yung Moro, pero sa atin ako yung mas namulat sa Mindanao. Nung laban niya... Maganda yun, maganda. 2 lines pa lang, meron yung ano, no, parang ito yung mga, yun, second line pa lang ni Zenlock, putangin na may dating na para sa akin. Tapos biglang yun, Moro. Ito, rumirekta na kaya sa akin. Yung nanay dinamay pa ni kumpadre. At yung kapatid na sumasayaw kay Willie daw nagpapadali. Mga kapatid natin na Moro, pwede dito pakisabi, akala ko ba kapag Muslim mataas respeto sa babae? Hindi ko alam, legit ba yun yung sinabi ni Zenlock? Hindi ako sure kung pag Muslim ba parang may ganun sila. Pero di ba ano, Muslim ba yung madaming asawa? Muslim ba yun? Putang ina. Muslim ba siya? No? Di ko alam, hindi ko sure. Anyways, game. Sa mga tropa nating Muslim, hindi ako masyadong familiar sa kultura. Yun lang. Anyways, tingin ko wala naman akong nasabing nakaka-offend para sa mga kaibigan nating Muslim dyan. Anyways, game tayo. Ay salita sa Quran na may mahalaga na katayuan. Puro o dalisay, isang lalaking makatarungan. Kaya paano ka gaganap bilang kampyon na may titulo at karangalan kung di mo nga kayang gampanan ultimo ang titulo ng sarili mong pangalan? Karonyano ra ang agiwa na limot sa utlanan, padayon lang sa biyahe sa mahilong nga lubnganan. Sa ako ang balansi, sige inyo ang bulawan, mas akong gipalabong ang punuan sa kaalam. Tang-ina, parang sinasabi doon ni Zenlock na putang ina mo, kung kamukha ako si Buzz Lightyear, kamukha mo si Woody. Joke lang, di ko naintindihan yan. Sa mga kaibigan natin dyan, pa-comment na lang kung trip nyo. Thank you. Di ka nahahalatang Muslim, wala sa iyong postura at takbo. Ako nagbibisaya ako sa battle kasi yun ang pagkatao ko.
Ikaw paano mo ipaglalaban ang kultura ng hip-hop at papanindigan to kung di mo nga kayang irepresenta ang kultura ng mga kinalakihan mo? Oh, parang yung butas naman dito ni Zendok na puking ina mo, Jackie. Pare, di mo ma-represent yung kinalakihan mo. Ako, putang ina, magbibisa kaya ako dito kasi ganun ako, malupit ako. Parang ganun yung ano niya. Pero ano no, ang ganda din ng placement ng sulat ni Zenlo kasi 'di ba parang sinasabihan siya ni Zaki na tangina mo, generic ka ng round 1, hayop ka, Buzz Lightyear. Parang sinasabi na maganda yung pag ano ni Zenlo kasi mukhang hindi naman siya ganun ngayong round 2. Share ko lang. Game tayo. Hahatulan ka ng wika, humanda pag lukas nasa tinta, kumanta nagpugay mga lumad mga ita, kusang damahin ng matauhan na malika, una ang manika, kuha ng kandila, makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Galing ni Zenlok sa ganun no? Galing ni Zenlok sa ganun, putang ina. Paborito niya yun. Sulat kapag kumatas sa riwa, bungat kapag bumara mabisa, kulay sa pagbunga nga at bulala sa dila, hulang nagpakita nakausap na balita kaway kumag walang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan pa ng lupa ka, kaway kupal, kaway kulang, kaway tunay na mahina. Yan Ay na nawala ng epekto dahil dun sa mali. Yan yung problema sa ano eh. Pag meron nga may isang parang may tempo yung sinasabi mo. Putang ina, isang mali mo lang dyan, yari talaga. Yun yung ano. Yun yung ano doon. Anyways, parang solid yung 4 lines kaso medyo nawala ng epekto yung sunod na ano dahil dun sa simpleng pagkakamaling yun. Pero putang ina, overall solid pa rin yung pagkakasulat nung gano'n ni Zed. Game tayo. Nailalim na sa taktika na labis pagkaskas, taling nasa pabrika ng praktika tastas, uwari ka ay naligaw sa hangin na paspas, Ang ina, ang ganda nun. Teka nga. tunay na mahina. Sorry ah. Yan ay ilalim na sa taktika na labis pagkaskas, taling nasa pabrika ng praktika tastas, Taling nasa pabrika pastas. Putang ina mo, pash. uwari ka ay naligaw sa hangin na paspas, at marilag sa mahika ng aking magaspas. Kamusta? Kung ako dun, susundan ko yun ng ano. Sino ba mabash? Sino ba naman yan mabash? Yeah, you know me. One and only. Kaya wala ng iba pa. Game tayo. Hinirang na kampyon ng sunugan nung pumasok na sa flip-top naging pipitsugin at batukan. Para kang kabute na naging mahiyain sa ginaw. Inaasahan kitang umusbong pero hindi ka lumitaw. Sa pananaw ay taliwas, malakas sa alak batang to. Baka parusahan ka ni ala at ang sakit mapasayo. Saksakin ng patalim kanyang atay na may ano. Tawag dito, Excalibur, espada sa bato. Di mo alam kung saan tatawa. Di ko alam yung Excalibur pare. Putang ina, pero mukhang maangas yun. Kasi maganda yung pagkakaano ni Zen. Di ko alam yung Excalibur, putang ina yan. Bobo ko naman. Predictable sa dulaan. Parang palad na puro kalyo, ako'y mahirap mahulaan. Nung si Lucas Putang ina. sa Ganda nun. bato. Di mo alam kung saan tatama. Di predictable sa dulaan. Parang palad na puro kalyo, ako'y mahirap mahulaan. Nung Putang ina, ang ganda nun pare. Ang simple lang, no. Nabibilib ako sa mga ganun talaga ni Zedlock. Putang ina, maganda yung mga, parang napansin ko sa style ni Zed, no. Parang yung mga kasabihan, gagawan niya ng, magiging kumag ba ako sa style ni Zedlock pag breakdown natin siya dito. Anyways, di na siguro para kasi baka, kaya na natin Zedlock gawin yung pinaggagawa niya. Pero maganda yung sulat na yun. si Lucas ang binigay, bakit tinanggap mo pa rin? Dapat di mo sinusubo ang di mo kayang nguyain. May kanya-kanya tayong alas at katangiang pambara. Di sumasakay sa hype, sa tao di rin patawa. Ito'y letrahan talaga, susulatan kumbaga. Tinalo ka ng purong battle MC, lyricismo ang dala. Fuck, ang solid nun. Napakalakas ng round 2 ni Zedlock para sa akin. Lamang sa round 1 niya. Aking nahuli ang laro mo. Stupid at banuto. Dudurugin hanggang dulo itong newbing kalaro ko. Paulit-ulit mga guhit, mga multing walang punto. Kupal mga tinta, mga human si Enigma. Dapat dito ipaampon na parang pusa ni Enigma. Puta, inuulol lang kayo nito. Pukin na kina. Gagi, magandang magandang pang-diffuse dun sa ginawa din ulit ni Zedlock.
Pero para sa akin, yung Ribat ay hindi masyadong nag-payoff. Pero na lap trip yung ano, dapat ipaampon na parang puso ni Enigma. So, yun. Ang magaling, ang problema, hindi siya problema kay Zenlok. Yan. Ano kay Zenlok, parang kahit gumagamit siya ng ganun, tas medyo hindi tumatama yung iba. Tangina, ang sarap sa tenga eh. No? Parang yun nga, lyricism yung ano niya. Sinusubukan ni Zaki mapigilan yun doon. Pero sa tingin ko mukhang yung Ribat mukhang hindi siya masyadong sumapat kahit parang napiloso po niya, no? Kasi yun, putangin na maangas yung pagkasulat din ni Zedlock. Although merong konting error nga nung yung 4 lines malinis, yung sunod na lines patangin na may nabulol siya. Anyways, yun tayo. Parehas tayong nag-PSP. Yak. Ew. Binabastardize mo yung kultura. Pero TF ko doon, 100k plus winning bonus, kaya success ang deal. Habang si Zenlook nung lumaban, pinayaran lang ng 30 mil? What? 30k ka lang? Naturingang tanga. 30k lang palang offer eh, ba't lumipat ka pa? PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. Itong engot na to, lumipat na agad. Para sa 30. Isipin mo yun. Tangina, iling ng iling si Zenlock eh, no? So tingin ko baka hindi naman 30 yung kay Zenlock. Akala mo, 33. Diba? Madalas yan mag-angas, pero makitid tong yawa na to. Isipin mo yun, Lucas, mas mataas pa yung TF ni Yang Wan sa'yo. Magising ka sa katotohanan at mag-analyze ka. Magse-sell out ka na nga lang sa mababang price pa. Narcissist ka, di ba? Sa sarili, mataas ang paningin. Eh kung ganun, bakit sa TF ay mababa maningil? Ang akala ko nung una tong si Tangina, ang ganda na. ka. Magse-sell out ka na nga lang sa mababang price pa. Narcissist ka, di ba? Narcissist. Sa sarili, mataas ang paningin. Eh kung ganun, bakit sa TF ay mababa maningil? Ang akala ko... Kung di ako nagkakamali, may kanta yata si Zedlock na narsisismo. Di ako sure, pero magandang ano yun. Ba't sa mababa maningil? Although di natin sure kung legit ba yung sinasabi ni Zaki 30 mil, no? Pero maganda na tawid yun na maayos para sa akin. Una tong si Lucas pang kultura talaga. Ayun pala siya'y parang puta makukuha lang sa murang halaga. Ayaw niya daw sa English. Tung nerdo, daming kwento. Ayaw sa English, pero sumigaw ng let's go, pangil, let's go. Makata na inutil, madalas na tuliro. Di na yata nakabuti yung pagkakabuti mo. Kasi addict na sa magic mushroom. Ay, gago. Tangin ang ganda. Ayaw sa English, pero sumigaw ng let's go, pangil, let's go. Makata na inutil, madalas na tuliro. Di na yata nakabuti yung pagkakabuti mo. Kasi addict na sa magic mushroom. Atat na atat yan dumali. Pag wala ng PSG, yung baka nila, inaabangan niyang tumae. Sa psychedelic drugs, labi siyang nagpatangay. Sa psilocybin na in love at namihasa ka na bay. Puro na lang pag-e-enjoy, mga galawan niya sa blay. Itong psychedelic boy ay naging batang pasaway. Artist na buwang, yung mga hilig mo, kapuna-puna. Lagi kang lutang, kaya feeling mo, paro-paro ka. Paro-paro ka? Talaga? Talunan ka na, bobo. Paro-paro pala to, kaya mahilig magsuot ng mabulaklak na polo. Puro kasi shrooms at LSD, kaya masyado na tong stupid. Sina-soundtrip niya araw-araw yung paro-paro G, tsaka paro-parong bukid. Kung paro-paro ka, ako yung king at mastermind. Ikaw yung bitch na sa akin tied. You'll make me rich and satisfied. Makipag-meet sa ating clients. Buong week may mag-grind ka lang sa dick ng other guys. Parang Kendrick Lamar. Ganun ang pimp ng butterfly. Dapat nag-pass ka sa tournament. Dapat ni-reject mo pa anyaya ng in-check.
Yung desisyon mo na pagsali nagdala sa'yo sa death. Ngayon mapapahamak malamang ay may regret. Your small actions led to bigger consequences. Yun ang butterfly effect. Hindi ko alam yung butterfly effect, no, pero mukhang in-explain naman na ni Zaki. Pero yun, ano ba? Para sa akin mga kaibigan, no, sa panonood lang ng isang round na, no, tingin ko lumamang si Zenlok para sa akin dun sa round 2 nila na yun. Mabilis yung ano ni Zenlok, parang mabilis tumatama para sa akin. May mga 1-2 din siya dun. Si Zaki minsan parang medyo bumibelo kasi ito malupit kay Zaki, parang putang ina pag nabuelohan ka niyang ganito, pak kukombohin ka na niyang ano. Yung di nakakabuti yung pagkakabuti mo. Tangina napakaangas nun. Pero para sa akin hindi sapat base sa ano na sa pinakitang sulat ni Zedlock, saka hindi din tingin ko hindi rin na diffuse nung ano ni Zaki, yung rebat ni Zaki, yung rhyme scheme na gano'n ni Zedlock. So para sa akin ano lumamang si Zedlock sa round 2. Tingin ko lang. Anyways, wag na siguro ako mag-ano, no, mag-cellphone kasi putangin hindi ko masyadong nai-enjoy talaga eh. Parang ano lang, bilang fan na lang din na nagmamarunong kasi 'di ba maraming ganun. Nagmamarunong, maraming ganun. Putang ina, naka-rhyme. Ay na, malapit na talaga laban na. Anyways, game tayo. Solid. Minamak niya yung rhyme scheme ko. Handa din si Sendena. Ikaw nga halos maputo lang agad. Sagad kung mag-rap to. Ang sakit mo pakinggan para kang drama sa radyo. Ano kaya ako mag-alter ego to si Zenlo kayo, no? Tapos komedyante yung ano niya, yung alter ego. Parang komedyanteng gumagamit ng mga kasabihan. Violente at brutal. Walang drama sa inklusyon. Di ako si Sak. Sa round 3 wala akong emosyon. Di rin ako ang ika-6. Ibibigti pa kita sa harap ng mga tao. Kitang-kita nyo may sabit. Di ako malinis magtrabaho. Sa mga bar... Doon maangas si Zendeno. Gagi kung sakaling yung buong round 3 niya parang ganun yung sistema. Gagi mo, yari yata si Zaki dito. Anyways. Ako meron kang atraksyon. Panatiko ng lirisismo. Niyayakap niya ang bagyo, sumusunod siya sa ipo-ipo. Dahil hinahanap ang kanyang sarili. Bakit ka nandirito? Sanggol na di nabinyagan, naliligaw sa limbo. Sanggol na di nabinyagan, naliligaw sa limbo. Tangina, di ko alam yun mga kaibigan. Pasensya na kayo. Siyempre, dahil di ko alam, walang punto sa akin pag gaganon. Ganun lang yun mga kaibigan. Wala sa katinoan, tulirong nagtunganga. Parang nasa ingay likha, pinapanood kang tulala. Tiga-Pasig na nag-e-slant rhyme. Pamilyar ka bata. Tatay mo si Harlem, kapatid mo si Katana. Palaisip ang hiraya, mga bilin at biyaya. Ang mga sasabihin na natili ng pithaya. Tinig na may sining kakabigin ng ligaya. Alaala ng magiting aawitin lang sa piling na nigaya. Paano to pumapasok? Tsak na hindi ka delikado. Iskinita sa iyong utak ay hindi pa sementado. Presidente ng katangahan sa kakupalan pa si Muno. Parang palpak na akusasyon kasi mali ang tinuturo. Hustler ka, di ka marunong magdala. Yung asset na nagturo sa'yo dati, masaya. Mabangis ka't agresibo, sa snitch tabla ka nga. Umaasta na tigre pero tinalo lang ng daga. Ngayon paano ka naging maangas at sa battle pambaragan? Kung sumasayaw ka ng budots para lang sa crowd mapalakpakan. Ba't nandito ka sa lupa? Alis sa mundo ko. Tamod ka ni Harlem, dapat tubig teritoryo mo. Tamod ka ni Harlem, dapat tubig teritoryo mo. Baka ang pinupunto ni Zenlock doon no, baka syempre yung tamod, 'di ba? Parang medyo tubig. Baka yun siguro. Mga nilalang sa isa buhay, may mga sungay na pangkabig. At ayon sa babaylan, may mga demonyong may mabalasik. May mga tuso daw na halimaw, mas pinili kong lumapit. Di kumukulo ang langis ko, walang nadaram ang panganib. Mga Di kumukulo ang langis ko, walang nadadalang panganib. Ano siguro yun no? Kung di ako nagkakamali, parang yung ba yung mga mga mambabarang, yung may mga langis-langis. Pero hindi ko masyadong nasundan yun, Zenlock, sorry. At iteyang sobrang lakas kung iisipin. Mga barang pag binigkas nakakapudpod ng mga ngipin.
Kalmot mo pag tumama sa balat niya ay mas klaro. Parang 6-6-6 tawag dyan, marka ng Diablo. Kanyang Parang pagkalmot, no? Tapos parang 6-6-6 tawag dyan. ulo ay pihitin, hanggang buto ay marinig. Parang may dalagang dumaan, may mababali na liig. Yang titulo mo sa sunugan, wag mong ilagay sa harap ko. Kahit hindi ako kampiyon, mas malakas ako sa'yo. Angas eh, no? Sa sukat na kausap mga una na bagani. Sa sukat na kausap mga una na bagani. Prutas na nakuha ay kay Lucas na bahagi. Lupay na sabugan ng gayumang manawari. Pagkat ako'y makatarungan lahat pusa't maaari. Mabuti ka na tao. At bilib ako dyan, brother. Putang ina, bigla nag-change topic, no? Tangin, nakala ko may sunod pa Lucas eh. na bahagi. Lupay na sabugan ng gayumang manawari. Pagkat ako'y makatarungan lahat pusa't maaari. Mabuti ka na tao. At bilib ako dyan, brother. Putang ina, no? Parang, kumbaga sa suntukan, putang ina, pinagsasapak-sapak na rin si Luke. Parang biglang hinawakan sa ano, no, dito. Parang, mabuti ka na tao. Kasang sulat pati boses, isang magaling na battle rapper. At ang alay kong papuri ay tunay para sa kanya. Binibigyan kita ng bulaklak, ganyan talaga ang tao pagpatay na. Solid. Pakinggan natin yung round 3 ni Zaki muna eh, no? Tapos saka tayo tumimbang ng ating nasa damdamin. Tanginan to, naglabas pa ng langis. Idiot to. Magagamit mo yan mamaya, panghilot mo. Kakaiba yung fetish. Ay, lamig naman. Itong weirdong makata. Kasi gusto niya daw, puntisin yung tadhana. Nakikipaglandian sa bulaklak. Nagpapayakap sa maligno. Nagpapalambing siya sa hangin. Nakipagtanan sa anino. Ang bano ng concepts mo, hilaw ka pa, dumura. So ano yung soulmate mo? Ligaw na kaluluwa? Kumakantot daw siya ng hubad na katotohanan. Mag-isip ka naman, tarantado. Kumantot na lang ng hubad na katotohanan kasi di makakantot ng tao. Makatang tigang. Yung ganyang stilo, nakakagimbal. Sa sobrang libog, yung mga idiom ginagawa niyang sexual. Sa battle rap, nilalabas mga nadarama niyang urges. Naaatat na tong tigang kasi tumatanda siyang virgin. Isa daw siyang alamat, kaya niya daw gawin lahat maliban lang sa magka-girlfriend. Madalas yan mabasted. Kaya tigang na yan, punyeta na yan. Nangarana to dati. Ang kinanta niya, yung Ebat Adan. Ebat Adan, Ako, laging malakas sa cheeks. Panis si Lucas. Tanging naranasan niya na kiss. Halik ni Judas. Edad 25 lang si Lucas. Pero para na siyang 48. Sa sobrang weirdo niyan kausap, walang nakaka-talking stage. Pangarap niya daw makadila ng pusi. Rumumansa ng nipol. Gusto mong makakita ng pusi? Humarap ka sa mirror. Kung Boplax walang tot na kaya sobrang obsessed. Kung ayaw mo na maging birhen, then go fuck yourself. Sige, ako na masama. Ikaw yung nice guy. I'm just spitting facts. Pero tandaan mo, Zen look, nice guys finish last. Mulat na daw tong si Tanga kaya nagpipiling. Nice guys, finish last. So, di ko magets yun kasi virgin pa ako. Mo, Zen look, nice guys finish last. Mulat na daw tong si Tanga kaya nagpipiling masyado. Bukas ang ikatlong mata pero yung isip niya sarado. Bukas ang third eye niya. Buhok na MC to. Kaso lang yung third eye ginagamit niya pang stock sa FB ko. Mga galawa mo, ang corny, baliw ka na ba, Brad? Kaka-upload ko lang ng story, naka-view ka na agad. Maiihilan to sa pantalon kapag nag-crunch time. Mga linya ko na dala kaya kang ma-flatline. Sa tindi ng mga barako at mga punchlines, pati ikatlong mata nito magkaka-black eye. Favorite ni Arik yan. Siya ay nerdong na-spoiled. Kung mag-rap naman sa Bly, ako'y medyo annoyed. Kung sobrang wakasi ng style, puro lecture at points, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point.
ano ba? Naalala ko Zenlock yung unang linya niya, yung first 4 lines niya pumasok sa akin yun. Tapos tingin ko yung exhibition din ng Rhymes Game solid din yun. Ano ba yung ender ni Zenlock dito? Bulaklak, pinapadalan pagpatay na. Solid din yun. Si Zaki naman, yung aggression shit niya no? Go fuck yourself. Tas yung pussy ka sa mirror. Yung ano, gusto mo makakita ng pussy, tumingin ka sa mirror, motherfucker. Gagi po tayo na parehas. Sorry. Ay, walang ano no? Parang walang lumalamang no? Pero hindi mo din masabing mabibigay mo kay Zaka yung round 3 dahil sa recency bias. Tapos tingin ko din naman bilang manonood lang tingin ko parang hindi rin ganun kasapat yung round 3 ni Zenlock para ikahon talaga si Zaki. Tangina, di mo maano no. Di mo din talaga matimbang no kung sino yung mas may malupit dito sa kanila. So tingin ko para sa akin gagawin nating gawin siguro nating tabla siguro ulit yung round 3 natin mga kaibigan kasi yun maganda medyo maganda rin pala yung placement ng round 3 ni Zenlock dito kung sakali kasi yun nga, parang sinasabihan siyang generic ni Zenlock. Although may mga iba pa rin si Zenlock na medyo hindi nga masyadong lumalanding kay Zaki. Pero maganda yung pagkakatahe. Minsan kasi parang nakakabulag yun, di ba? Parang sa unang, syempre, yung mga hurado dito, unang beses lang naman tong makikita. So, ano ba? Mas parang, parang mas rekta din talaga yung kay Zaki. Hindi mo din maano, no? Hindi, kung sakali pwedeng, yun nga, parang kanina sabi ko, parang hindi rin sapat yung bao ni Zenlock ng round 3 para ikahon si Zaki. Tapos si Zaki parang rumirekta-rekta din yung Putangin na, it's either tabla to o baka gahib lang Zaki sa tingin ko. Ano ba? Hindi ba? Puta lang ang panoorin natin ulit, no? Ito pa, kiramdaman lang, teka. Ay, pinapahirapan ko pa sarili ko. Pero parehas silang napaka-solid dito. So etong round 3 ko, hindi ko alam kung tabla ba to o mapupuntang gahib lang Zaki. Hindi ko matansya mga kaibigan. So sobrang dikit lang din talaga. Sa overall naman po tayo na hindi mo din alam, no? Pero ang inang kung susamahin siguro kung ako magja-judge dito, round 1 tabla, round 2 Zenlock, tas round 3 gahib lang Zaki. Tas tingin ko siguro baka yung lamang ni Zenlock sa round 2 baka kayang makover nun yung nilamang ni Zaki sa gahib lang lamang ni Zaki sa round 3 niya. So kung ako yung tatanungin nyo, no, parang tabla sila sa per round. Sa overall naman parang mapupunta ako ng konting-konti na lang kay Zenlock. Yun yung pananaw ko dito sa mga poke ng inan to. Pero putangin na, napaka-solid. Hindi, gagi, talaga tayo. Ito mahirap eh. Ito mahirap pag basta, putang ina nyo. Anyways, panood tayo mga dalawang judging lang para makita natin yung pananaw din ng mga orado. Second side 14, Zenlock versus Zaki. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Kagad siguro, i-score natin yung. Tingin nyo, mas mainam ba na mag-score or mag-score ng dalawang round tas yung isa pakiramdaman lang? Ang bata ng Urado, 4-1. Makakaharap ang mananalo sa Jonas vs. St. Ice. Mag-iayos tayo lahat para kay Zaki. Deserve pa rin. Deserve nila pareho dito. Shoutouts kay Kuya Tuknoy, shoutouts sa Killions. Ayun, shoutout si sa akin, nakalimutan. Parehas silang sobrang galing para sa akin. Bumalik talaga ako. Pero kung pure battle rap, Zaki talaga eh. Although props kay Zen dahil malawak pa rin talaga yung utak niya, yung imagination niya. Ganda-ganda ng imagery. Pero si Zaki kasi kahit hindi sobrang lalim, tumatama talaga. At saka yun, gaya nga sinabi niya, straight to the point. So effective, sobrang effective. Yun, props sa dalawa, pero yun, protocol sa akin. Ayun na, binoto ko si Zaki para sa akin mo. Pinakamalinaw yung third round kasi parang yung round 3 ni Zen, parang maganda naman. Kumbaga exhibit-wise, okay siya. Pero hindi siya tumatama kay Zaki kung battle-wise yung usapan. So, malinaw kay Zaki third round. Pero yung second tsaka yung first na, pwedeng masabi kong ticket, pero medyo may edge kay Zaki yung second round, lang sa akin, mas trip ko lang yung
sabihin natin mas nanaig yung pagkakadirekta ni Saki kumpara sa parang exhibit na ginawa ni Zedlo. Yun eh, siyempre sa buhay din to. Parang masisilip din talaga ng mga hurado yung yung mga yung sa timbangan nila, yung kanya-kanya nilang timbangan yung kung sino ba yung mas Pero lalabang. maganda pa rin naman yung sulat ni Zedlo, kakaiba pa rin talaga. Kumbaga kung art appreciation lang, sobrang matutuwa kayo kung i-appreciate yung form na ginagawa niya. Pero Baka nyo pala si Zenlock sa sa akin, parating na mas gubat, nanaig mga sa laban kaibigan. na yung pagiging battle wise sa akin, talagang nagawa na maayos. So, sa akin yun. Para sa akin, mas maraming punchline na tumatak si Zenlo sa Yun din, isa din yun sa naging problema sa tingin ko yun. Parang kahit sabihin na nating, yun nga, hindi masyadong rekta yung kay Zenlock, tumatata kasi siya eh. Yan yung tipong putangin na may isip mo palang pagkatapos ng round ni Zenlock, kagi maangas yung ganito ni Zenda, parang ganun. Gagi oh. Kumbaga sa paramihan ng tumatak, Zenlock din, tas kung battle rap shit, Zaki din. So, tangina, di mo mahirap to, putangina. 2 and 3. Kaya mas pinili ko si Zenlo. Yung delivery ni Zaki sa 1, natapatan niya yung mga suntok ni Zenlo. Pero yun, siguro sa mga suntok na napat sa punches, pati sa punto para si Zenlo ko na. So, para sa akin. Tangina. Saki versus Sendok. Round 1, round 2. Sendok. Saki 3. Sendok para sa akin point of view, mas epektibo, mas pabor. 3-2. Sendok. Yawa, binoto ko sa Putangina nito. Mandable yun, no? Puta kahit nag-judge, nakakatawa eh, no? Ay, gagi, ito, pakinggan natin judging nito design. Sobrang dikit ng battle ngayon. To the point na yung round 1, sobrang konti lang ng lamang ni Saki. Then yung, kasi mas direct. Kumbaga, maganda naman yung rounds ni Zenlo. Yun nga lang, sa ibang parte ng round niya, meron siya mga 4-bar setup na hindi siya punchline, hindi rin siya tungkol kay Saki, hindi rin siya tungkol sa kanya. Parang ano lang siya, parang exhibition lang ng rhyme na siguro para sa akin, maganda talaga siya, maganda yung pagkakagawa. Pero syempre, battle-wise, hindi siya nakakakuha ng puntos para sa kalaban or para sa kanya. Kasi So yun, isa din yun yung pinunto din ni Zaito, no? Yun, parang ano ba? Dito sa laban na to, nakadepende lang din talaga sa taste ng hurado. Kung paramihan ng linyang tumatak, siguro baka doon talaga lumamang si Zenlock. Pero kung battle rap shit, pwedeng mapunta kay Saki. So, it's either ano talaga to, either way. Pareha silang deserving, pareha silang malupit, at pareha silang kayang-kaya ko.